Pamilya, tukso, pangarap, at pagsubok. Aking pangarap, inihahandog ng Group 1. Pamilya, pagsubok, pangarap, at tukso. 4 na salitang umiidlip sa aking isipan habang ako ay nakatingin sa aking ama't inang nagsasaka sa aming lupain. Bata pa lang ako ay nakaranas na ako ng hirap ng isang buhay. Nay, bakit po tayong mahirap? Carla anak, pinalaki na kami ng isang magsasaka. Kaya lumaki kami sa pagiging isang magsasaka. Sa ating bansa anak, kaunti lamang yung mga magsasaka na yumaman. Bakit po ba, Nay? Hindi po ba may pananim tayo? May mga palay po tayong aanihin. At pwede din natin ibenta ito. Dahil din sa mga namimili anak, puro kuratot at walang kaunlaran sa ating bansa. Kaya mag-aral ka ng mabuti o para mabigyan mo kami ng maayos at madipasyon. Huwag po kayong mag-aalala, Nay. Magsisikap at mag-aaral po ako ng mabuti para makabawi po ako sa inyo. Huwag ka mag-aalala anak, hindi ka ingat. Sa hirap ng buhay ay nakatungtong pa rin ako ng high school. Maraming pagsubok ang aking naranasan sa yugtong ito. Maraming bayarin at minsan ay binubuli ako dahil sa aking sitwasyon. Nagpapasalamat din ako sa kaibigan ko na si Jenny na lagi akong ipagtanggol. Sa hirap ng buhay ay kinakailangan ni inay na magtrabaho kahit na ano pa man ito, bawat araw. At si ama naman ay nagbilad sa ilalim ng init ng araw sa sakahan bawat araw. At lahat ng iyon ay ginawa nila para lang sa aking pangarap. Anak, hayaan mo na ako dito. Pumasok ka na sa klase mo, baka makikita pa sa'yo dito. At aasarin ka na naman. Wala akong paki sa kanila, Tay. Ang importante, nakatulong po ako sa inyo. Salamat anak kasi napakabait yung bata. Lumipas ang ilang taong pagod at pagsubok na kinaharap ko ay nakagraduate na ako ng high school. Lumipas ang ilang panahon ay nasa kolehiyo na ako. Marami nang nagbago sa akin. Lumaki ako bilang isang magandang dalaga at naging mas masipag ako dahilan ng may sakit ang aking ama.
Anak, nang matatagalan tayo dito sa sakahan. Okay lang ba na malate sa klase mo? Opo, inay. Sasabihan ko na lang si Jenny na ipa-excuse ako. Tara na. Malagay ka tayo sa klase. Mauna ka na, Jenny. Magsasaka pa ako. Sabihan mo na lang si ma'am. Sige, Carla. Sipag mo talaga. Bye! Salamat talaga anak ha. Masakit kasi papa mo eh. Walang anuman, inay. Habang may sakit ang ama ay kaming dalawa ni inay ang nagtatrabaho sa sakahan. Hi, Jenny. Sorry, nalito ako. Okay lang, Carla. Pinaibili ko naman sa gulong natin na ako muna sa mga. Salamat, ha. Ngunit mukhang may titigil po ang pag-aaral ko. May sakit kasi ang ama. Kaya mo yan, pero pinagsabihan mo na ba mga magulang mo? Hindi pa nga eh. Pagsabihan mo kasi na lang yan. Itay! Gusto ko sanang sabihin sa inyo na hindi ko na po kayang pagsabayin ng pagtatrabaho sa sakahan at pag-aaral. Huwag anak, kung patuloy ka sa pag-aaral, tignan mo malakas na ako. O anak, kaya ko naman mag-isa eh. Uy, Danilo, pinag-aaral mo pa pala ng anak mo? Naku, kung ako sa'yo, wag na lang. Mahirap lang kayo. Magsasaka ka lang. Hindi mo kaya yan. Minaliit kami ng karamihan, ngunit ibinahala lang namin ito. Mauna na po ako sa paaralan, ama. Jenny, ano yun, Carla? May magandang balita ko. Ano yun? Pinaaral na ako ni ama at inay. Magandang balita yan! Lubos ang saya ko sa araw na iyon, ngunit may kapalit palang pagsubok. Tay! Ano pa nangyari, Tay? Tay! Nay! Tay! Nay! Noong araw na iyon ay inatake si ama ng kanyang sakit at sa kasamaang palad ay hindi niya kinaya. Mula noon, si inay ang tumayo bilang ama at ina sa akin. Nagtrabaho siya bilang isang magsasaka at kahit na ano para lang makapagtapos ako sa pag-aaral. Dalawa kami ni inay na nagsumikap sa aming buhay at nagdulot rin ito ng magandang kinabukasan. At hanggang sa graduate ako ng kolehiyo, labis ang tuwa ng aking inay dahil nagbunga na rin ang aming paghihirap. Ama, alam kong masaya ka na sa langit at proud ka sa akin ngayon. Mahal na mahal ko kayo ni inay. At hindi pa tapos ang aking kwento. Ako ay nakapagpatapos ng kolehiyo. Ako ay naghanap ng trabaho sa isang kumpanya. Natanggap rin ako, naging isang empleyado, assistant manager, naging isang manager, at hanggang sa naging CEO ng kumpanya. Nakapagpatayo ako ng malaking bahay para sa aking pamilya at nagmamay-ari na ng isang malaking hacienda. Guminhawa ang buhay ng aking pamilya dulot ng aking pagiging isang masipag na mag-aaral. At ito si Carla Asombrado na nagsasabing hindi hadlang ang pagiging isang magsasaka, kundi gawin ito natin bilang isang inspirasyon para sa ating buhay. And I'm very proud to say na anak ako ng isang magsasaka. At doon lamang po nagtatapos ang aking kwento.